Hi! Ngayon ituturo ko sa inyo kung papaano tayo mag-a-apply or magre-register online sa SSS. Alam po natin lahat na tayo ay member ng SS, whether old member o kaya mga new members, kailangan natin to. Kailangan natin ng kaalaman tungkol sa registration. Dahil sa panahon ngayon ng pandemic at new normal, marami po silang sistemang na bago. At yan ang i-update ko sa inyo ngayon, ituturo ko sa inyo at bibigyan ko kayo ng mga tips. Okay. Kung bago ka dito sa channel natin, marami kang matututunan dito. Marami akong tutorials at mga promotional videos. So, wag mo lang kakalimutan na i-hit ang like, subscribe, plus the bell notification para updated ka sa mga future videos natin. Balik po tayo dito sa ating main screen. Okay, nakikita nyo po ang ating login details. Yan po, dyan lang po kayo magla-login sa sss.gov.ph. Okay, so once na nakalagin na po kayo dyan, ito na po ang makikita nyong screen. Okay, so from the main screen, ito na po yung ating mga pwede natin gawin. Okay, pwede tayong mag-login as a member or isa po dito sa tatlo na to. Okay, so nakikita nyo, umpisahan natin dito, Retirement Benefit Calculator. Okay, so pwede nyo po siyang kwentahin yung inyong mga retirement benefits. Yan, estimate lang po yan. Okay, so magbibigay kayo ng data at tatanungin niya kayo kung ano yung mga datang kailangan niya, and then bibigyan niya po sa inyo yung estimate kung kayo ay candidate na sa retirement benefits. Okay? So next, yan, pwede nyo po siyang i-download sa inyong cellphone. Okay? So ito po yung link niya sa ilalim. Avail the convenience of transacting with the SSS dito po sa ating cellphone. Okay? So click nyo lang po to. Papasok po tayo sa Google Play, and then da-download na lang po natin yung apps sa ating cellphone. Okay? And then, lastly, online registration. Okay, kung kayo ay hindi pa po naka-register dito, wala pa kayo idea, first time, ito po ang dapat nyong gawin. Okay? So, no SSS number yet, isa pa to. Okay? So, yan po yung gagawin natin. Kung wala kayong SS number, click nyo lang po to, or kung mag-a-apply kayo online. So, once na kinlik po natin siya, so sa ngayon, itong kailangan natin, or kung member na kayo at wala kayong registration, dito pa rin kayo babagsak. Ito pa rin na i-click nyo. Okay, so mag-a-apply tayo online. So pag kinlik natin siya, yan, ibibigay niya sa inyo ang mga kailangan niyang details. Okay? So, maraming paraan dahil ako kagagaling ko lang din doon. Medyo pabalik-balik din ako. It's because marami silang sistemang na bago dahil nga sa ating new normal. Yan, nandito na tayo ngayon sa ating second menu na no SSS number. Okay, so mag-a-apply ka if you click here. Okay, so click mo lang to para sa makakuha ka ng SS number. So, para sa mga bagong applicants, click here. Okay, so from there, makikita nyo na rito, ay papasok yung dalawang option. So, it's either kung member na kayo, nakapag-register na kayo, dito lang kayo magla-login. Enter your username and your password, and then don't forget to click I'm not a robot, and then submit. Okay, kung nakalimutan yung password nyo, click nyo lang dito. And isa pang option natin ay ito, not yet registered. So, dalawa yan. Kung hindi pa kayo registered, first time, wala pa kayong number, pwede dito kayo. Okay? Kung member na kayo, nakapag-login na kayo, nakapag-register na kayo, dito kayo. Okay? So, dito tayo ngayon. So, not yet registered in my .sss. Okay? So, yan po yung link. Okay? So, click po natin siya at makikita nyo na po yung mga menu na pwede nyong pagpilian. Okay? So, starting dito. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 options. Okay?
So, isa po dyan kung ano yung pinakamalapit o pinaka natatandaan nyo na pwede kayong mag-register. Like for example, mobile number. Natatandaan nyo ba yung mobile number na ni-register nyo sa SS? So, kung alam nyo, natatandaan nyo, dito kayo papasok. Hindi po pwedeng basta-basta makapasok kung hindi nyo alam or manghuhula lang kayo ng number. Sabihin niya sa iyo, hindi makita ni SS yung number na ni-register mo. Okay? So, ang magagawa nyo dito, kung sakasakali, hindi nyo matandaan yung number, katulad nung nangyari sa akin. So, ang gagawin nyo lang is one time lang kayo pupunta sa SS. Hindi hindi linggo-linggo. Nakatulad nung ginawa ko, pipila ka, ang haba ng pila. Imagine, nasa pang 49.50 ako na waiting. Ando na ako ng 6 in the morning, tapos natapos ako 2 o'clock in the afternoon. Wow! Yan ang new normal. Okay, so anyway, one time mo lang gagawin yon. One time. So, kumukuha ka ng E4. E4 is yung change data. Change data sa SSS. Kukuha lang ng form sa guard. Tapos, fill upan mo yung change data. Tapos, including supporting documents, no? Kung ano man yung pinapapalitan nyo. Pero itong number, wala na, no need. Number lang kasi ito, cellphone number. Okay, so pilapan nyo yun, tapos ilhulog nyo lang doon sa Dropbox. Hindi nyo na kailangan pumila kamukha nung ginawa ko. Dahil before, hindi ko alam yung mga ganong sistema. Now, natutunan ko na later, dahil balik-balik na ako doon. Kaya, yan na ituturo ko sa inyo para kayo naman ang hindi mahirapan. Okay, so, summary, punta kayo sa guard, hingi kayo ng form, E4, change data form, tapos pilapan nyo yung, papalitan yung number from old number to new number, and then ihulog nyo lang dun sa Dropbox. Okay, then in a week time or 2, maximum at least 2 weeks. Kasi yan din na sinabi sa akin, at least 2 weeks. But, 1 week pa lang, na-update na yun sa akin. Okay, so, from there, nakapag-register na ako through my mobile number. Okay, so ako itong ginamit ko. Now, kung meron kayong card, yes, bigyan nyo lang yung card number. Tapos, yan, kung nag-uhulog na kayo ng utang or whatever, kung meron kayong registered na account sa SS, dito kayo. Okay, so ito employer lang to, bihirang magamit yan. Or ito yung payment reference number. Okay, so mostly dito lang babagsak kasi ito pinakamadali. Or UMID. Kung may UMID na kayo, mas madali. Okay, enter nyo lang yung UMID card nyo, card number, and other details. Sasabihin niya naman sa'yo dito kung ano yung mga details na kailangan niya. Okay, so from there, nakapag-register ako via mobile number. Take note, take note. Please be reminded. Nag-try ako mag-enter ng bago kong number using this one. Hindi siya pumasok. Okay, so hindi basta-basta. Okay, kailangan updated. Una muna sa SS bago nyo makuha itong online access. Okay? So, very clear tayo doon. And then, right after nun, makakakuha kayo ng email. After your registration, sasabihin niya sa inyo na, ayan. Okay? By clicking here. Please activate your SS account provided and prepared password by clicking here. Okay? So, doon nyo palang malalaman na tinanggap ni SS yung inyong online registration. Dahil previously, na-reject ako, it's because sinabi niya sa akin na yung aking number ay hindi makita sa system. Okay, pakita ko sa inyo para saan na yun? Okay. Wala na, natabunan na. Black points. Wala. Tabunan na, nasa page 2. Okay, para medyo clear tayo na nag-try ako, nag-attempt ako one time, reject. Okay, kaya ayan. Saan na siya? Oh, wow. Yun. Okay? Receive my registration working. Okay? Ano pala to? Ticket pala to. Okay. So, nag-try ako one time.
nakuha ko ang email address ng SS. Tapos nag-try akong mag-email sa kanila. Medyo walang sumagot. Okay, so the best pa rin is pupunta lang tayo doon one time. 2 beses ako nag-email, 2 beses walang sumagot sa akin. Okay, so nandito na tayo, nakapag-register na tayo, and then once na naka-register ka na, bibigyan ka niya na ng option to log in. Okay, so pakita ko ulit sa inyo, balik tayo sa umpisa. Bibigyan kayo niya ng login details. Okay, ayun. Yan, click here. Yan. So, pwede na tayong mag-login ngayon sa ating account. Very basic lang naman. Ano daw? Okay. Kasi naka-register na ako. So, mag-register na tayo sa ating account. Okay, so user ID, and then the password, and then click I am not a robot, and then submit. Okay. Yan, so ipapakita ko sa inyo na nakapasok tayo, nakalagin tayo. Yan, okay, there you go. Yan na po yung inyong main menu. Dahil nakapasok na po tayo at nakapag-register na po tayo. Okay? So, susunod naman ay ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga pwede nyong gawin. Kamukha nito, member details. Yan, makikita nyo yung details nyo. Pwede rin kayong mag-update ng contact info dito. Halimbawa, na wala yung cellphone nyo, palit ulit kayo ng number bukod doon sa ni-register nyo sa kanila before na-access nyo to. Okay? Kamukha ng ginawa ko. Nagpunta ako doon, binigay ko yung number. And then, halimbawa, nawala uli yung number na yun, pwede na kayong mag-update dito. Okay? So, you can change your password saka yung appointment system. Very, very important ito ngayon, yung appointment system. Kasi hindi mo na kailangan pumunta doon. Whatever, anuman yung iyong pakay sa SS, whether it's kukuha ka ng number, whether maglo-loan ka, calamity, ano pa yung mga klase ng loans nila, nandito rin yan. Papakita ko sa inyo sa susunod na video. Okay? Or other details. Ayan. Okay? So, pwede na tayo magpa-appointment ngayon sa SS. Dahil sa new normal at pandemic ang ating time ngayon, mas importante na ngayon ang online registration. Okay? So, bibigay ko sa inyo example sa inyo to. Select a service. Yes. Ayan. Pwede na kayong gumawa ng mga mga options dito. Okay? So, remember, mahihingi pa lang kayo ng appointment sa SSS. Okay? So, change data. For example, may mali sa pangalan nyo, may kulang na isang letra. Pwede nyo na rin dito i-apply. Okay? Pwede rin funeral claim, death claim, disability, retirement, medical exam. So, lahat yan po pwede. Okay? And then, select nyo lang, for example, I want change data. Okay? So, tatanungin ka niya kung saang region. Siyempre, ako, nasa NCR ako. And then, saang branch. Kasi maraming branches. Saka kung saan kayo magkakaroon ng appointment. Okay? So, yan. So, saang branch kayo magpapa-appointment. Okay? For example, sa Alabang. Okay? And then, right after you selected all those details, makikita nyo ngayon yung dates kung kailan kayo pwedeng makipag-appointment sa kanila. Okay? Very effective, very straightforward. Yan. So, red, not available. Yan yung mga dates. And green, available. So, pwede na kayong mamili dito ng appointment time. Any one of the green numbers or dates. Yan. So, starting from October, November, or December. Okay, kung meron kayong mga katanungan, pwede nyong i-comment sa baba, whatever, kung ano man yung na-experience nyo, or meron kayong
nakitang mga bagong diskarte, comment nyo lang sa baba. Or kung meron pa kayong mga bad experience or medyo hindi magandang experience, pwede nyo rin i-comment. Okay? So, I hope na may natutunan kayo dito. And please don't forget to like, comment, at subscribe po sa ating channel. At don't forget the notification bell. Marami pa akong isusunod dito sa inyo dahil marami pa akong gagawin or balak i-apply sa SS para matutunan